Hello everyone, magmarites tayo ngayon. Pero disclaimer, sariling opinion ko lamang ito at sariling pananaw sa bilang isang OFW or kahit hindi isang OFW kung ikaw ay isang breadwinner sa pamilya. So magmarites tayo ngayon guys. So maraming magsasabi na ang tagal mo na pala sa Hong Kong, ang tagal mo na pala dito. Siyempre, yun ba yung may nasasalubong kang mga Pinay na mga bagong dating sa Hong Kong. Tapos, magtatanong sa'yo, ilang taon ka na? Sasabihin ko naman, 14 years na. Ang tagal mo na pala, ang laki na ng ipon mo. Sus ko, anong maipon ko? Wala nga eh. Tapos, sabihin, alam mo yun, alam mo naman nga, mas makakaipon pa siguro yung mga pamilya, may mga anak kaysa dalaga ka. Pag dalaga ka, parang feeling mo ang daming mong responsibility, no? Hindi naman maraming responsibility. Yung bang, ang daming manghihingi sa'yo, pero syempre, bigay ka lang ng konti, hindi naman yung bigay ka ng malaki, o naman yung bibigay ko ng malaki, di ba? So, marami ka din kasing nanghihingi sa akin, guys, mga kamag-anak. Minsan naman, kahit hindi nanghingi, binibigay mo. Minsan naman, yung may mga umutang sa'yo, pero hayaan mo na lang yon kasi alam mo namang wala sila, di ba? So, may mga ganon. So, may mga pinsan na manghingi, mga ganon, magbayad ng tuition, or may nagkakasakit. So, kailangan, okay lang yan, bigay tayo minsan. Pag emergency, magbigay tayo ng pakonti-konti, kasi wala rin naman talaga akong maibigay na malaki. So, ayun nga. So, magmartes ngayon, guys. Yung iba, bakit si ganito? May malaking bahay na sa Pilipinas. Bakit ikaw wala? Dalaga ka pa naman. Oh my God, guys. Yung iba nga naman dito, ang laki nga ng utang. Nangungutang talaga sila, guys. Nangungutang talaga sila para lang magpagawa ng bahay sa Pinas. So, ako wala sa bokabularyo ko yung mangutang magpagawa ng bahay. Okay na sa akin yung paunti-unti ma-renovate yung bahay namin ng paunti-unti. Okay na sa akin yung may matutulugan kayo. O, diba? Oh, kahit okay na sa akin yon, hindi ko priority yung magpagawa ng magandang bahay. Pero syempre guys, pinangarap ko talaga sa kaloob-looban ko, pinangarap ko talagang magkaroon ng magandang bahay. Magkaroon din ng sana ng sasakyan, kahit hindi magandang sasakyan, o diba, nangarap ako niyan. Pero alam mga pilitin ko yung sarili kong hindi kaya, diba? Syempre may mga magulang akong sinusuportahan. Alam mo naman yung pag tumanda na yung mga magulang mo, may mga maintenance na, kailangan ng vitamins, o yung mga ganon. So, ayun, kahit yung mga magulang ko guys, nasa bundok yon, kahit na paano masasabi ko namang maayos sila, namuhay silang parang nasa sa town, ano ba, sa city, yung bang pwede ka namang magsaing ng panggatong dahil marami namang panggatong sa paligid, pero wala, ay binilan ko sila ng pang gasol para isa life, mga ganon, para madali lang, matanda na rin kasi, so ganon. So hindi lahat ng nandito sa Hong Kong guys ay makapagpagawa talaga ng bahay kung yung sahod ang basihan mo. Marami namang sumasahod dito guys na above minimum, minsan pa nga yung basta malaki, maraming sumasahod dito ng 50,000, 40,000, 50,000, yung mga ganon. So, tapos, syempre, kung sumahod ka ng ganun, tapos wala kang pamilyang sinusuportahan. O, di ba, makapagpagawa ka talaga ng bahay. Pero actually, guys, lahat naman nandito, mostly nagsusuporta sa pamilya. Nangungutang lang talaga sila. Kaya lang talaga nilang mangutang. At marami din yung kaya lang talaga nilang talikuran yung utang nila. At marami din talagang kaya silang gumamit ng tao para mangutang pero hindi magbayad. So, mga ganun-ganun ba, iba-ibang kwento. So, meron nga ako nakilala dito guys, 30 years mahigit na siya dito sa Hong Kong. Kung baga, nga sa ngayon, 65 na ata siya. Nagpumunta siya dito sa Hong Kong parang 2024 ata yun, magkukwentuhan kami. Kasi katabing building ko lang siya. Kung baga, kapit building. Dalawa yung anak niya. Pero sa dalawang anak niya yun, wala siyang napagtapos sa pag-aaral. Wala rin siyang mabahay doon sa Pilipinas. Wala talaga siyang napagawang bahay. As in, wala. Kasi, ewan ko kung anong nangyari din.
ayoko nang masyadong halongkatin yung ikwento yung yung story niya. Syempre basta yun yung ganun. Maraming ganon, mga ganon yung bang meron din naman akong taga dito lang din. Alam mo naman maraming mga Pinay dito na ganon din. Ang lalaki na ng anak niya, sinusuportahan pa rin. Nagkakapamilya na yung mga anak niya, sinusuportahan pa rin. Meron yung napagtapos na yung mga anak niya, nakapagtrabaho na, nakapamilya na, sinusuportahan pa rin. Ewan ko ba, kung kayo yung mga anak na nasa Pilipinas, tapos napag-aral na kayo ng magulang nyo, ng nanay nyo, hindi madali ang buhay dito sa abroad. Ay, naman kayo, magsarili naman kayo, gastusin nyo naman yung sahod nyo para sa mga sarili nyo. Huwag yung, pa kayo, di ba? Pakialamera ako ha. So, ganun lang guys, basta maraming iba't ibang kwento. Maraming iba't ibang kwento ang mga OFW sa abroad. So, dito sa Hong Kong, ayun, ganun. Dito sa Hong Kong kasi guys, maraming holiday dito. Basta pula yung calendar, holiday dito. So, maliban sa Sunday, pag may mga statutory holiday, kaya free na free yung mga Pinay dito guys na gumawa ng mga gusto nila. So, ako kasi pag holiday ko, dagdag marites ito, pag holiday ko, hindi ko alam, tamad ako sa buhay. Tulog na tulog ako, higa lang, yun lang. May sarili din kasi akong room. So, kahit hindi ako lalabas, okay lang. Talagang ayaw kong labas, tamad